Sa dulo ng alaala, ikaw pa rin sa bawat paghinga. Ikaw ang hangin, hindi man sinasadya ng tadhana. Binalik ka sa akin ang di inakala. Sa gitna ng 20 taon ang lumipas. Tahimik na bumalik sa Pilipinas si Aison. Dala ang pagod na puso mula sa isang relasyon na hindi nagtagal. Ang ex niyang half Filipina, half American ay iniwan siya ng walang malinaw na dahilan. Hindi yun ang unang beses na nasaktan siya. Pero yun ang unang beses na napaisip siya kung sino nga ba talaga siya. Hindi niya maipaliwanag, pero may bahagi sa kanya na matagal nang nagtatanong. Paano kung hindi lang babae ang kaya niyang mahalin? Isang gabi, dala ng lungkot at pagkalito. Napadpad siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang gay bar. Maingay, makulay, buhay na buhay. Habang nagiinom siya, doon niya nakita si Rick. Nasa entablado ito. Sumasayaw, confident. Halos walang pakialam sa mga matang nakatutok sa kanya. Matipuno ang katawan, matalim ang tingin, at may ngiting kayang basagin ang depensa ng kahit sino. Hindi maikakaila kahit si Aison natulala. Bakit hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya? Pulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Rick mula sa stage. Diretso itong lumapit kay Aison. Parang siya ang target. Ngumiti ito. Pero bago pa makapagsalita, bigla itong bumagsak. Hey! Mabilis na sinalo ni Aison ng binata. Mainit ang katawan nito. Halatang may mali. Hindi nagdalawang isip si Aison. Dinala niya ito sa kondo niya. Pagdating doon, maingat niya itong inhiga sa kama. Tahimik. Hanggang sa, Babe, lapit ka. Mahina ngunit mapang-akit ang bulong ni Rick. Natigilan si Aison. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pinagbastan niya ang mukha nito. Perpekto. Nakakahakit. Kinabahan siya. Ito na ba yan? Ito ba ang sagot sa tanong ko sa sarili ko? Pero bago pa siya makapagdesisyon, hinila siya ni Rick at nagdikit ang kanilang mga labi. Sa una, naniga si Aison. Pero ang halik, hindi marahas, hindi pilit. Parang may kakaibang lambing na hindi niya inaasahan. Unti-unti, kumanti siya. Hanggang sa tuluyang nadala ng sandali. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at kalituhan, pinili ni Aison na hindi tumakbo sa nararamdaman niya. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Kinabukasan. Ano? Nasaan ako? Napabalikwa si Rick habang hawak ang ulo. Napatingin si Aison mula sa kusina. Hawak ang kape. Relax. Kondo ko to. Bakit ako nandito? At napatingin si Rick sa sarili niya. Tapos kay Aison. Tahimik. 2 segundo. 3. Sandali lang. May nangyari ba sa atin? Nabulunan si Aison sa kape. Kalma ka nga, sabi niya. Medyo natatawa. Pero kinakabahan din. Unti-unting naalala ni Rick ang nangyayari. Wait. Bar. Biinom.
Si Mark! Yung mga loko kong kaibigan. Napahawak siya sa ulo. They set me up. Pulong niya. Doon lang nalaman ni Aiza ng totoo. Hindi pala hustler si Rick. Isa pala itong doktor. Kilala, mayaman, at notorious na playboy. Napatawa si Aizan. Doktor ka? Talaga? Anong nakakatawa? Kunot noon ni Rick. Wala. Hindi lang bagay sa'yo kagabi. Nagkatinginan sila. May kakaibang awkwardness. Pero may kakaiba ring connection. Salamat pala, sabi ni Rick. Tumayo siya. Sa pag-aalaga. Walang anuman, tahimik ulit. Pero bago tuluyang umalis si Rick. Ano nga ang pangalan mo? Tanong nito. Aizan. Tumango si Rick. Ako si Rick. At doon, natapos ang unang patikita nila. Pero pareho nilang hindi alam na hindi yun ang huli. Sa gabing yun, habang nakahiga si Aizan, hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa pakiramdam. Hindi siya natakot, hindi siya nagsisi. At higit sa lahat, hindi niya nararamdaman na mali. Rick, pulong niya. Samantala, si Rick naman, hindi rin mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit naiisip niya pa rin ang lalaking iyon. Sa daming babaeng dumaan sa buhay niya. Bakit ngayon lang siya nakaramdam ng ganito? At bakit? Parang may pamilyar. Sa dulo ng alaala, may dalawang batang minsang nangako. Hindi kita kakalimutan ha. Promise. Ikaw lang ang best friend ko. Ngunit ang tadhana, may sariling paraan ng paalala. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Aiza na kalimutan ang nangyari. Ang halik, ang gabing yun, at lalo na si Rick. Pero sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, bumabalik ang lahat. Ang init ng katawan nito, ang paraan ng pagtingin nito, at higit sa lahat, yung kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi pwede to. Bulong niya habang nakatitig sa kisame ng kondo niya. Isang gabi lang yun. Pero bakit parang hindi sapat na sabihin niyon sa sarili niya? Samantala, si Rick, abala sa ospital. Doc, may next patient na po, sabi ng nurse. Send them in, sagot niya. Tila normal lang ang lahat. Pero hindi siya makapokus. Sa bawat sandaling tahimik ang paligid, bumabalik sa isip niya ang mukha ni Aizan. Damn it. Bulong niya habang pinipisil ang tulay ng ilong niya. Hindi niya maintindihan. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, wala ni isa ang tumatak sa kanya ng ganito. Pero isang lalaki, isang estranghero, ang gumugulo sa isip niya. At ang mas nakakainis, hindi niya alam kung bakit parang may pamilyar. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, inimbitahan si Aiza ng pinsan niya sa isang charity event. Hoy, kailangan mong sumama. Puro social doon. Baka makalimot ka kahit papano, sabi nito. Ayaw sana ni Aizan, pero pamayag din. Fine, isang gabi lang. Sa isang engranding hotel sa Makati, nagniningning ang mga ilaw. Puno ng mga taong mayayaman, elegante, at may pangalan. Nakasuot si Aizan ng simpleng black suit, pero hindi may kakailang bagay na bagay sa kanya. Habang hawak ang wine glass, tahimik siyang nakatingin sa paligid. Hanggang sa parang may humila sa paningin niya. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Rick. Nakasuot, malinis, professional. Malayo sa itsura nito noong gabing nakita sila. Pero walang duda, siya yun. Nanlaki ang mga mata ni Aizan. Hindi pwede. Sa parehong sandali,
Napatingin din si Rick sa direksyon niya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang oras. Seriously? Bulong ni Rick habang naglalakad papalapit. Samantalang si Aizon, hindi makagalaw. Hanggang sa huminto si Rick sa harap niya. Of all places, sabi nito, may halong ngiti. Dito pa talaga. Napatawa si Aizon, pilit. Hindi ko rin inaasahan. Tahimik ulit. Pero hindi awkward. May tensyon, may kilig. Hindi ka pala taga-bar, biro ni Aizon. Napailing si Rick. At ikaw, hindi ka rin pala basta-basta. Nagkatinginan sila. Mas matagal, mas malalim. Gusto mo ba mag-usap? Tanong ni Rick. Saglit na napaisip si Aizon. Pero sa huli, okay. Lumabas sila sa balcony. Tahimik ang gabi. Tanging ilaw ng lungsod ang saksi. About that night, paniwala ni Rick. Napakamot siya sa batok. Hindi ako ganon. I mean, hindi ako nagbabar ng ganon. Alam ko na, sagot ni Aizon. Naikwento mo na rin. Good. Kasi kung iniisip mo na, relax, napangiti si Aizon. Hindi kita hinuhusgahan. Tumahimik si Rick. At doon, may kung anong gumaan sa loob niya. Thanks. Pero, tagtag ni Aizon. Hindi rin ako sigurado kung ano ako. Napatingin si Rick sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Akala ko kasi straight ako. Mahinang sabi ni Aizon. Pero pagkatapos ng gabing yon, parang hindi na ako sigurado. Hindi nagsalita si Rick agad. Pinagmasdan lang niya si Aizon. Alam mo, sabi niya, hindi naman kailangan lagyan agad ng label. Napatingin si Aizon sa kanya. Sometimes, you just feel something. And that's enough. Hindi niya inaasahan na marinig yun kay Rick. Sa isang playboy. Sa isang lalaking kilala sa pagiging walang seryosong relasyon. Pero sa sandaling yun, totoo siya. Ikaw, tanong ni Aizon. Ano ka? Napangiti si Rick. Bahagya. Hindi ko rin alam. Napatawa si Aizon. Great. Pareho lang pala tayong lost. Maybe, sabi ni Rick. O baka hinahanap lang natin yung tamang dahilan para maintindihan yung sarili natin. Tahimik. Pero may kakaibang init sa pagitan nila. Habang tumatagal ang gabi, hindi nila namamalayan na napapadalas ang tawanan. Ang kwentuhan, ang mga simpleng tingin na may ibig sabihin. At sa bawat segundo, mas lumalalim ang koneksyon. Hatid na kita. Alok ni Rick matapos ang event. Hindi tumanggi si Aizon. Sa loob ng kotse, tahimik pero komportable. Alam mo, sabi ni Rick habang nagmamaneho, hindi ko inaasahan na gusto kita makita ulit. Napangiti si Aizon. Ako rin. Saglit na katahimikan. Pero masaya akong nangyari to. Napatingin si Rick sa kanya. At ako rin. Pagdating sa kondo, bago bumaba si Aizon. Yes. Salamat. For what? Sa pagiging totoo. Hindi agad nakasagot si Rick. Pero ngumiti siya. Good night, Aizon. Good night. Tugon ni Aizon. Habang umaakyat si Aizon sa unit niya, may kakaibang saya sa dibdib niya.
Hindi na lang sakit ang nararamdaman niya. May pag-asa na. Samantala, si Rick, habang nagmamaneho pa uwi, napailing siya. Pero nakangiti. Delikado to. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lang basta laro ang nararamdaman niya. At sa malayo, sa isang lumang kahon ng alaala, may dalawang larawan ng batang mag-asama. Magkahawak kamay, ngumingiti, na may nakasulat sa likod. Para kay Ice at Rick, best friend forever. Pero hindi pa nila alam na ang tadhana, unti-unti nang binubuksan ang nakaraan. Pagkatapos ng gabing yun sa hotel, hindi na naging pareho ang lahat. Hindi na lang aksidente ang pagkikita nila. Nagiging choice na. Coffee. Text ni Rick isang umaga. Napangiti si Aison habang hawak ang phone niya. Saglit siyang nag-isip. Pero tulad ng dati, hindi niya kayang tumanggi. Sure. Sa isang tahimik na cafe, nauna na si Aison. Pero hindi nagtagal. Dumating si Rick. Nakasuot ng simpleng polo. Pero kahit anong suot nito, hindi maitanggi ang dating. Traffic, sabi nito. It's okay, sagot ni Aison. Umupo si Rick sa tapat niya. At muli, yung tinginan. Yung hindi may paliwanag na connection. Alam mo, panimula ni Rick habang hinihigop ang kape niya. Hindi ako ganito. Ganito? Paano? Tanong ni Aison. Yung paulit-ulit akong naghahanap ng dahilan para makita ka. Napatawa si Aison. Bahagya. Wow. Coming from certified playboy. Napailing si Rick. Nakangiti. Exactly. Unti-unting naging routine. Coffee, dinner, late night drives. Minsan, simpleng lakad lang. At sa bawat araw, mas nakikilala nila ang isa't isa. Hindi ako sanay sa tahimik. Sabi ni Rick isang gabi habang nasa kotse sila. Nakaparada sa tabi ng isang overlooking spot. Bakit? Tanong ni Aison. Sanay ako sa ingay. Sa party. Sa mga taong hindi nagtatagal. Napatingin si Aison sa kanya. At ngayon, huminga ng malalim si Rick. Ngayon, okay lang pala ang tahimik. Basta ikaw ang kasama ko. Napatigil si Aison. Ramdam niya ang kabog ng puso niya. Mas mabilis. Mas malakas. Delikado ka. Biro niya. Pilit pinabawi ang kaba. Bakit naman? Tanong ni Rick. Marunong kang magsalita. Tugon ni Aison. Hindi, sagot ni Rick. Seryoso. Ikaw lang ang gusto kong kausapin ng ganito. Tahimik, pero hindi mabigat. Sa halip, punong-puno ng damdamin na pareho nilang hindi pa kayang pangalanan. Isang gabi, nagyaya si Rick. Gusto mong sumama sa hospital? Napakunot ng noo si Aison. Ha? Bakit? Wala lang. Gusto kitang ipakilala sa mundo ko. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang saya sa dibdib ni Aison. Okay. Sa ospital, ibang Rick ang nakita niya. Professional. Paalaga. May malasakit. Doc Rick, salamat po, sabi ng isang pasyente. Ngumiti si Rick. At least gumaling ka. Tahimik na pinagmamasdan ni Aison. Hindi niya inaasahan na may ganitong side ang lalaking nakilala niya sa isang magulong gabi.
Empress? Tanong ni Rick nang makalapit siya. Hindi ko inaasahan, sagot ni Aizon. Ibang-iba ka. Mas okay ba yung ganito? Ngumiti si Aizon. Mas totoo. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang nararamdaman nila. Hindi lang sa curiosity, hindi lang sa attraction. May halong pangangailangan. Isang gabi, nasa kondo si Aizon. Nanonood lang sila ng movie. Magkatabi sa sofa, tahimik, hanggang sa... A cold? Nilalamig ka ba? Tanong ni Rick. Konti. Walang sabi-sabi. Inilapit siya ni Rick. Yakap, mainit, sigurado. Hindi agad kumala si Aizon. Sa halip, mas lalo siyang sumiksik. Rick, mahina niyang tawag. Yes? Anong ginagawa natin? Hindi agad sumagot si Rick. Sa halip, hinigpitan lang niya ang yakap. Hindi ko rin alam. Sagot nito. Dapat ba nating malaman? Tanong ni Aizon. Doon lang siya nagsalita. Hindi pa. Dahan-dahan, napatingin si Rick sa kanya. Magkalapit ang mukha nila. Ramdam ang hininga ng isa't isa. At kung hindi na to tama, tanong ni Aizon, halos pabulong. Then, why does it feel right? Sagot ni Rick. Wala nang sumunod na salita. Dahil sa pagkakataong iyon, sapat na ang nararamdaman. Marahan, lumapit si Rick at hinalikan si Aizon. Hindi tulad ng una. Hindi dala ng alak, hindi dala ng kalituhan, kundi puno ng damdamin, puno ng pagpili, at sa pagkakataong ito, hindi na nag-alinlangan si Aizon. Kumanti siya, mas sigurado, mas buo. At sa gabing iyon, hindi nila kailangan ng label, hindi nila kailangan ng sagot, dahil ang mahalaga, magkasama sila. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang bagay na unti-unting gumagalaw sa nakaraan. Isang alaala, isang koneksyon na hindi pa nila nabubuksan. Habang nakahiga si Aizon, katabi si Rick, may napansin siya. Isang maliit na bracelet sa pulso nito. Luma, parang pambata, at may nakaukit na R. Napatitig siya. Bakit parang pulong niya? Pero bago pa niya matapos, humigpit ang yakap ni Rick sa kanya at pumikit si Aizon. Hindi muna niya pinansin, hindi muna niya inisip. Dahil sa ngayon, mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa nakaraan. Pero hindi magtatagal. Ang tadhana mismo ang magpapaalala. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalapit ang mga puso ni na Aizon at Rick. Hindi na nila kailangang magtanong. Hindi na nila kailangang magpaliwanag. Dahil sa bawat tingin, bawat haplos, bawat simpleng pagyakap, may ibig sabihin. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging madalas ang pagkikita nila. Minsan sa ospital. Minsan sa kondo. Minsan kahit walang dahilan. Dok, mukhang inspired ka ngayon na. Biro ng nurse kay Rick. Ngumiti lang siya. Siguro. Pero ang totoo, alam niya kung bakit. Samantala, si Aizon, mas nagiging masaya. Mas magaan ang pakiramdam niya. Parang unti-unti siyang gumagaling. Hindi lang sa heartbreak,
kundi pati sa sarili niyang pagkalito. Isang araw, samahan mo ako sa bahay namin. Biglang aya ni Rick. Napatingin si Aison. Ha? Biglaan? Why not? Ngiti ni Rick. Gusto kitang ipakilala. Sa mundo ko, may kakaibang kaba sa dibdib ni Aison. Pero tumango siya. Sige. Pagdating sa bahay, isang malaking bahay ang bumungad sa kanya. Elegante, tahimik, pero may kakaibang init. Welcome, sabi ni Rick. Habang naglalakad sila sa loob, napatingin si Aison sa paligid. Hanggang sa may napansin siya. Sa isang pader, puno ng mga larawan, family pictures, at doon, parang may tumigil sa mundo niya. Isang lumang litrato, 2 batang lalaki, nakangiti, magkahawak ang kamay, at sa likod ng frame, may nakasulat, Ice and Rick. Nanlaki ang mata ni Aison. Rick, mahina niyang tawag. Yes, lumapit ito. Itinuro niya ang larawan. Kanino to? Napatingin si Rick at biglang natahimik. Matagal na yan, sabi niya, marahan. May kaibigan ako nung bata pa ako. Kaibigan? Tumango si Rick. Best friend ko. Lagi kami magkasama. Anong nangyari? Huminga siya ng malalim. Bigla silang umalis. Hindi man lang kami nakapagpaalam ng maayos. Tahimik si Aison. Hindi siya makapaniwala. Parang may piraso ng puzzle na biglang nag-click. Anong tawag mo sa kanya? Tanong niya, kinakabahan. Napangiti si Rick. Bahagya. Ice. Parang may sumabog sa dibdib ni Aison. Mabilis ang tibok ng puso niya. Rick, pulong niya. Naalala mo ba kung anong tawag niya sa'yo? Saglit na napaisip si Rick. Ricky. Hindi napigilan ni Aison. Ako yun. Napatigil si Rick. Ha? Ako si Ice. Tahimik. Walang gumalaw. Parang tumigil ang mundo. Hindi pwede. Bulong ni Rick. Pero habang tinitignan niya si Aison, may kung anong bumalik. Mga alaala, mga tawanan, mga pangako. Wait, napahawak siya sa ulo niya. Yung playground, yung puno, yung bracelet, putol ni Aison. Sabay tingin sa pulso nito. Dahan-dahang napatingin si Rick sa suot niyang bracelet. Luma, pero hindi niya kailanman tinanggal. Binili natin yan, dagdag ni Aison. Pareho tayo. May R sa'yo, may A sa'kin. Napatakip ng bibig si Rick. Hindi, imposible. Rick, ako yun. At sa sandaling yun, lahat ng piraso ng nakaraan ay nagduktong-duktong. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang koneksyon, ang dahilan kung bakit parang matagal na silang magkakilala. Bakit ngayon lang? Bulong ni Rick. Hindi ko rin alam, sagot ni Aison. Nanginginig ang boses. Tahimik pero mabigat. Hindi dahil sa masama, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Best friend kita, mahinang sabi ni Rick. At ikaw din sa akin. Nagkatinginan sila. Mas malalim, mas totoo. Rick, sabi ni Aison. Yes. Paano na to?
Hindi agad sumagot si Rick. Sa halip, lumapit siya. Dahan-dahan. Hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga noo. Hindi ko alam, bulong niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Napatingin si Aison sa kanya. Hindi ko kayang mawala ka ulit. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw kaysa dati. Hindi lang sila basta nagkakilala muli. Kundi, dalawang pusong matagal nang konektado ang muling nagtagpo. Ngunit hindi lahat ng kwento ay madali. Dahil sa likod ng muling pagkikita, may mga tanong na kailangang sagutin. May mga takot na kailangang harapin. At may mga damdamin na mas lalong lalalim. Habang magkatapat sila, unti-unting ngumiti si Aison. Ang tadhana talaga. Napangiti rin si Rick. Hindi sumusuko. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang sila dalawang estranghero na nahulog sa isa't isa, kundi dalawang batang minsang nangakong, hindi kita kakalimutan. Tahimik ang hangin sa pagitan ni Aison at Rick. Pareho silang nakatayo sa harap ng lumang larawan. Ang patunay ng nakaraan na hindi nila inakalang babalik pa. Pero ngayon, narito na. Totoo na. Ice, mahinang tawag ni Rick. Hindi na Aison, kundi ang pangalan na minsang puno ng inosenteng alaala. Napangiti si Aison, bahagya. Ricky, at sa simpleng pagtawag na iyon, parang bumalik ang lahat. Yung dalawang batang walang takot, walang duda, walang komplikasyon. Pero hindi na sila bata ngayon. May damdamin na. Mas malalim, mas komplikado. Hindi ko alam kung paano haharapin to, sabi ni Rick habang napahawak sa ulo niya. Parehas tayo, sagot ni Aison. Best friend kita, dagdag ni Rick. At ikaw din sa akin. Pero napatingin siya kay Aison. Seryoso. Hindi na lang yun ang nararamdaman ko. Tumigil ang mundo ni Aison sa mga salitang iyan. Rick, mahina niyang sabi. Alam kong magulo. Putol ni Rick. Alam kong dapat simple lang. Nagkita ulit tayo. Nagbalikan bilang magkaibigan. Pero hindi na ganun kasimple. Tumango si Rick. Hindi na. Lumapit siya, dahan-dahan. Parang natatakot na baka mawala ulit. Sinubukan kong i-deny, amin niya. Akala ko dahil lang sa nangyari sa bar. Sa nangyari sa atin. Pero habang tumatagal, huminto siya. Sabay tingin ng diretso sa mata ni Aison. Mas lalo kitang hinahanap. Hindi na napigilan ni Aison ang sarili niya. Rick, natatakot ako. Bakit? Dahil kung ito ang pipiliin ko, nanginginig ang boses niya. Wala nang balikan. Tahimik si Rick. Hindi na tayo yung dating magkaibigan lang. Ngumiti si Rick, mahina. Aison, matagal na tayong hindi dating tayo. Tumama iyon, diretso sa puso. 20 years, dagdag ni Rick. 20 taon na tayong nagkahiwalay. Pero bakit sa dami ng taong nakilala ko, ikaw pa rin ang bumabalik? Hindi nakasagot si Aison. Dahil alam niya rin ang sagot. Tadhana. Bulong niya. Tahimik. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na mabigat. Kung pipili tayo, sabi ni Rick, pipili tayo hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa ngayon. Lumapit pa siya. Mas malapit.
Hindi dahil best friend kita dati, pero dahil mahal kita ngayon. Nanlaki ang mata ni Aizon. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Rick, hindi ko alam kung paano ito naging ganito. Patuloy ni Rick. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, sigurado ako, hindi ka lang basta tao sa buhay ko. Dahan-dahang pumikit si Aizon at hinayaan niyang maramdaman ang lahat. Yung kaba, yung takot, pero higit sa lahat, yung pagmamahal. Pagmulat niya, diretso siyang tumingin kay Rick. At kung masasaktan tayo, ngumiti si Rick. Di na at least pinili natin. At doon, sa gitna ng lahat ng pagdududa, pinili ni Aizon. Lumapit siya at marahan niyang hinawakan ang mukha ni Rick. Ang dami kong tanong, pulong niya. Pero isa lang ang sagot ko. At sa kanya ito hinalikan. Hindi tulad ng una. Hindi dala ng kalituhan. Hindi dala ng tukso. Kundi puno ng desisyon. Puno ng pagmamahal. At sa halik na iyon, nawala ang lahat ng takot. Nawala ang lahat ng alinlangan. Pagkahiwalay nila, ngumiti si Aizon. Mahal din kita. Napapikit si Rick. Tila hindi makapaniwala. Pero nang muling nagmulat, niyakap siya ni Aizon. Mahigpit, parang ayaw niyang pakawalan. Hindi na kita hayang mawala ulit, pulong niya. Hindi na rin kita iiwan, sagot ni Aizon. Lumipas ang mga buwan. Mas naging matatag ang relasyon nila. Hindi naging madali. May mga tanong, may mga pagtingin ng iba. May mga pagkakataong kailangan nilang ipaglaban ang nararamdaman nila. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo silang kumakapit sa isa't isa. Isang araw, bumalik sila sa lumang lugar kung saan sila unang naglaro bilang mga bata. Tahimik, simple, pero puno ng alaala. Naalala mo? Tanong ni Rick. Hindi lahat, sagot ni Aizon. Pero ramdam ko, umupo sila sa ilalim ng puno. Pareho, pagkatabi. Totoo nga, sabi ni Rick. Ano? Hindi lahat ng nawawala, tuluyang nawawala. Ngumiti si Aizon. Yung iba, bumabalik. Mas buo. Magkahawak ang kamay nila. Tahimik pero masaya. At sa dulo ng alaala, natagpuan nila hindi lang ang nakaraan, kundi ang pagmamahal na handa nilang piliin. Araw-araw. Noon ay bata pa, hawak ang iyong kamay. Sa ilalim ng araw, walang takot sabay. Mga pangakong akala ko'y di maglalaho. Ngunit ang tadhana'y may ibang plano. Lumipas ang taon, ika'y nawala. Ngunit sa puso ko may kulang pa rin pala. Kahit pilitin kong ika'y kalimutan, may pangalan mong bumabalik sa alaala. Sa dulo ng alaala, ikaw pa rin. Sa bawat paghinga, ikaw ang hangin. Hindi man sinasadya ng tadhana,
sandali lang, akala'y lilipas, ngunit ang damdamin ay hindi na kumalas. Sa bawat tingin mo may kung anong pamilyar, parang matagal na kitang kilala, sinta. Hindi ko maintindihan ang nadarama, takot at saya'y sabay na sumasama. Kung ito man ay bawal o tama, bakit puso ko'y sa'yo humihinga? Sa dulo ng alaala, ikaw pa rin. Sa bawat paghinga, ikaw ang hangin. Hindi man sinasadya ng tadhana, binalik ka sa akin ang di inakala. Sa gitna ng gulo at pagdududa, puso ko'y sa'yo pa rin napunta. Kung mali man ang mundo sa atin, bakit ikaw pa rin ang pipiliin? Kung mawawala ka ulit sa piling ko, hindi ko kakayanin ang mundo. Kaya kahit anong mangyari, pipiliin kita hanggang sa huli. Sa dulo ng alaala, ikaw pa rin. Ikaw ang simulat, siya ring wakas ko rin. Kung ito man ang laban na tatahakin, handa akong masaktan, basta't ikaw ang kapiling. Sa gitna ng takot pangamba, pagmamahal ko'y hindi mag-iiba. Kahit pa anong sabihin nila sa atin, ikaw pa rin ang mamahalin. Noon pa man, ikaw na talaga. Sa dulo ng alaala, ikaw